gamot para sa balat, sa payat at nabubundat. May gamot sa nalulungkot, pero lagot ang napipikot. Magandang umaga po at nanonood po kayo ng Kalusugan TV. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay medyo napakainit, no? Kasi maraming papawisan sigurado ako at maraming bumubula ang kilikili ngayon dahil sa ating pag-uusapan. Pero mas maganda ang usapan kung kasama natin ang very refreshing at napakabango na si Miss Ami Perez. Naku naman talaga, Doc. Magandang morning sa'yo. At syempre, Morning. ikaw din. Looking good, looking fresh. Bagong ligo ang dating. Mukhang bagong ligo, ah? Oo. Okay. Hindi, bagong ligo at Yan. mabango. Siyempre, mabango. Alam mo, yung body odor at bad breath, maraming taong yan ang problema. May iba dyan, maski na maligo ng maligo, eh meron talagang amoy. At ating pag-uusapan, posible pala na yung body odor ay senyalis na meron kang sakit. Unahin natin muna sa bad breath. Okay. Yung bad breath, ang number one na problema dyan, siyempre, yung baka may problema sa ngipin. Usually sa bibig ang problema, sa gums. Sirang ngipin, sa gums. Pwede mga chronic infection. Halimbawa, yung mga may sinusitis. Yung mga may chronic sinusitis, posible na yung infection na yan ay sa bibig lumalabas ang amoy. So yan yung mga seryosong problema. Meron din mga naiinom na gamot na maaaring magbigay ng ganyan, na ang side effect ng gamot ay nagbibigay ng bad breath. Mga pagkain na kinakain. Halimbawa, yung kumain ng bawang, sibuyas. Lalo na siguro, Doc, yung mga pagka medyo mahilig ka. Alam nyo, marami tayong mga Pinoy na alam kong mahilig sa mga maaanghang. Yan, pwede rin magbigay Pwede ng rin bad yan. breath. Yan, pwede. Yung pag-inom ng gatas, pag hindi mo sinundan kaagad ng tubig, pwedeng yung gatas nagbibigay ng masamang amoy. Pwede rin keso. Yan ay mga bagay na pwedeng sinasabi natin mga pagkain na nagkukos ng bad breath. Pero ito hindi mga seryoso, tipong tamang hygiene lang, maayos mo na eh. Pero yung sinabi ko na posible pala na may sakit ka na nagbibigay ng bad breath. Halimbawa ng sakit, nandiyan yung sakit na gastric ulcer. Yung mga madalas sinisikmura. Sinisikmura. At saka yung ano yan eh, Doc. Madalas yan, napapansin ko pagka yung medyo lipas ka sa gutom, yung medyo inatrasado mo ng konti, tiniis mo, nagutom ka. May ibang nagda-diet, ganyan ang nangyayari. Hindi sila kumakain. So, ang nangyayari, parang medyo hindi magandang hininga pagkausap mo. Tama yun, Ami. No? Posible rin yung tinatawag na heartburn na nagmumula dito sa esophagus. Parang every time na kumain ka, parang gusto mong ilabas ulit yung kinain mo. Yung ba yung parang dighay, gano'n? Ang tawag GERD or GERD, no? Ibig sabihin yan, gastroesophageal reflux. Then, marami pang mga ibang dapat natin bigyan ng pansin. Halimbawa, nabanggit na natin yung poor hygiene, yung mga pagkain, nabanggit natin yung sakit, posible yung gamot na iniinom, yung paninigarilyo. Alam naman ng lahat na Pag-inom ng alak. Pag-inom ng alak. Yan yung mga bagay na masasabi natin na pwede natin bigyan ng solusyon kung aayusin natin yung tao mismo. Pero yung isa, yung pinag-uusapan natin, yung body odor. Ang number one na problema, yung sobrang pagpapawis. Kasi, meron ngayon tayo. pa naman, tag-init, Dok. Yan nga ang problema. Iinom nga ako at medyo mainit. Sige, uminom ka muna. Alam mo, pag tag-init, talagang pinapawisan lahat. Ng tao naman di ba? Pinapawisan. Tayo ay may tinatawag na mga sweat glands. Ibig sabihin nito, ito yung nagpo-produce ng pawis. Dalawang klase yan. Isang tinatawag na apocrine at yung isang tinatawag na eccrine. Eccrine? Glands, no? Sweat glands. Yung apocrine, ito yung mga pawis na nandiyan sa kilikili, sa singit. Yan yung mga masasabi mo sa ilalim ng breast o sa mga kilikili at kung saan-saan, no? Ngayon, ang problema, pag ito sa likod ng tuhod, minsan. Sa likod ng tuhod. Normally, hindi naman to nagbibigay ng masamang amoy. Unfortunately, ito ay pinagbabahayan ng bakterya kung saan pag nag-combine ng bakterya at saka yung pawis, dyan na nagbibigay ng masamang amoy. Ayun pala yun. So, pwedeng yan. Ngayon, ang question, bakit naman pinagpapawisan ng tao? Number one, sa sobrang init, which is given na yon lahat ng tao. Pag nagagalit, pag natatakot, pag meron kang nervyos, pwedeng sexual stimulation mo, pag sobra kang excited during sexual encounter, pwedeng pinagpapawisan ka. So, pwede rin yung pagkain ng maanghang o kaya pag-inom ng kape. So, itong mga ito, dapat makontrol natin. Dahil pag ang isang tao, grabe pagpawisan, maaring ayan na nagkukos ng chance na magkaroon ka ng body odor. Ang common na sinasabi, Dok, totoo ba yung pasma? Kasi pawis na pawis yung palad. Oo, tsaka minsan, di ba, nangyayari yung kahit talampakan. Pawis, Yan mga yan ang common area na pinapawisan, no? Yung palad, talampakan.
kili-kili. At pag sinabi natin na pinagpapawisan, pwedeng normal naman lahat ng tao pinagpapawisan, pero may mga medical condition din na nagbibigay ng sobrang pagpapawis. Halimbawa, pwede palang genetic. Pinanganak ka, tatay mo, lolo mo, talagang grabe pagpawisan. Oo, nakakakita ko nun yung talagang, Dok, yung talagang sobrang pawisin na talagang puro tuldok dito, ganyan. Oo, pwedeng genetic. Ang tawag dyan mga taong nagkaroon ng neurologic na metabolism problem, no? Ibig sabihin, mga taong pinanganak na meron silang diferensya sa nerve na talagang mas matindi sila pagpawisan. Yung mga sakit na endocrine tulad ng thyroid problem, hyperthyroidism, yung sakit na diabetes, pwedeng Pwede mas rin. matinding pagpawisan. Obesity, yung mga matataba. Yan ay mga problemang medical condition na pwede magbibigay sa'yo ng sobrang pagpapawis. Then, bukod dyan, posible rin na pag ikaw ay sobrang pinagpapawisan, pwedeng dahil may nainom kang gamot. No? Kadalasan, mga gamot na nag-i-stimulate ng thyroid production. So, yung mga may hypothyroidism, uminom ng gamot, maaaring mas malakas sila pagpawisan. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin, ano pa yung mga pwedeng gawin na mabawasan ang pagpapawis nila. At Tsaka mamaya, yung magbibigay tayo ng mga nako, tips. mayroon ako magandang tip mamaya. Talaga? Mamaya ako nasasabihin. Tsaka kwentuhan mo rin ako kasi ako, Dok, hindi ako masyadong pawisin eh. Yan ang problema ko naman. Ay, Di ba hindi rin healthy yun pag di rin naman healthy masyado? yun. Pero kadalasan kasi hindi masyado pinagpapawisan, kulang yung kanyang activities lang eh. So pag-usapan natin ngayon muna, yung sobrang pagpapawis at mamaya babalikan natin yung mga iba pang tanong ng mga nakikinig sa atin. Saan kaya ang activity kulang ako, Dok, sa palagay mo? Magbabalik po kami. Mamaya na lang natin pag-usapan. Body odor at bad breath to. Saan kaya? Activity kulang ako. Baka kailangan ko mag-badminton, Dok. Inom na lang tayo, mainit. Sa tingin ko nga, Oo. mainit. Mainit. Ang kalusugan. Lumalabas yan sa mga underarm or sa singit or whatever. Usually, dyan yan nagmamanifest yung odor. In terms of bad breath naman, ganun din yun eh. Kung ano yung kinain mo, minsan nasa stuck yan sa tongue mo. Minsan yung ipin mo, bulok, hindi mo alam. Maybe there's something wrong with your digestion, your stomach, or there's something wrong with your internal organs na yun yung lumalabas. Kaya yun yung naamoy mo na masamang amoy. Minsan pagka gumanong ka, di ba, malalaman mo kung meron ng amoy maasim na siya or amoy araw ka na. Malalaman mo naman yun eh. So, just be aware. Be conscious of how you smell and how you appear. Importante yung regular checkup with the dentist. Just to be aware lang. Yan ang sa akin ang pinaka-importante. Be aware and be conscious of how you appear in front of people. Nanonood pa ho kayo ng Kalusugan TV at ito po si Dr. Gary C. Yung mga nabanggit po natin, yung mga bad breath at body odor, may iba pa mga sanhi niyan. Doon sa body odor, andyan yung tuberculosis. Kaya nga sa tuberculosis, ang isang tinatanong ng mga doktor, ay pinagpapawisan ka ba sa gabi, yung mga night sweating? So ang night sweating ay posibleng dahil yan sa tuberculosis. At ang pagpapawis, tulad ng sinabi natin, pwede magbigay ng masamang amoy. Then ang sakit na cancer, may mga tao na pag may cancer, mas malakas silang pagpawisan. Then meron din tinatawag na psychological, yung nasa isip lang niya na meron siyang amoy. Oo nga, Dok. Bakit ganun? Ano? Alam mo, meron ako mga kakilala ganun. Yung parang pag kunyari may gagawin. Oo. Lalo na yung mga taong hindi sanay na nagsasalita sa harapan ng maraming tao, di ba? Kunyari. Pagkatapos biglang meron silang bibigay ng speech. Ganon, ano? Pag pinawisan na. Oo. Pag ninervyos, dahil dun sa Yan, kanyang gagawing tama. speech, biglang pagpapawisan, biglang naiisip niya, naku, baka medyo mangamoy ako. So, Dok, tanong ko rin, kung kunyari, di ba, napag-usapan natin, hindi ka masyadong pawisin, hindi ba? Pagka hindi ka ba pawisin, kumbaga, posible din ba na ikaw meron ding amoy? Well, may mga kasong gano'n, no? O may body odor ka? Well, bagamat most of the patient... Kasi di ba kailangan ma-release yung ano na yung yun, pawis. yung pawis. Oo. Most of the patient, nagkakaroon lang ng reaction yung pawis dun sa bacteria kaya nagbibigay ng masamang amoy. So pag hindi masyadong pawisin, chances na magkaroon ng body odor mas mababa. Iba naman ang usapan sa bad breath. Kasi sa bad breath naman, basically,
pwede mo sabihin na internal, may kinalaman sa internal organ. Kaya nga yung mga nabanggit natin, yung mga sakit na diabetes, yung mga sakit na liver problem, kidney problem. Pwede yung kidney problem humantong din sa masamang hininga, no? Dahil once na ang kidney nasira, hindi mo nalilinis yung toxic waste, nagkakaroon ng tinatawag na uremia, at ito nagbibigay ng masamang amoy sa mga tao. Totoo. Tsaka, Doc, naku papaalala ko lang sa mga nanonood sa atin ng mga girls, hindi ba? Importante na kailangan palaging busog kayo. Dahil baka mamaya makipagkita kayo sa boyfriend nyo, nalipasan kayo ng gutom. Nako, medyo bad breath, hindi yun, maganda, Doc. Tama. Kaya nga sa Diba? susunod nating segment, mamaya, ang discuss naman natin ay tungkol naman sa mga tips. Anong dapat gawin ng isang tao may mabahong hininga At yung may body odor. at may body odor? Doc, hindi mo ba napansin, yung mga staff natin, parang biglang naging conscious, ha? Biglang nag-aamuyan sila. Oo nga eh. Parang excited na sila dun sa tips na ibibigay mo. Alam mo, Sa palagay ko. meron akong formula dyan. Kaya pwede mo sabihin na Doc Cheese Formula. Aba, nako. Nako. Sa ating mga televiewers, sa pagbabalik po ng Kalusugan TV, magbibigay si Doc G ng libreng tips para sa inyo para Pero, maiwasan ang body odor at Papel. bad breath. Papel Ready at na, ha? Ballpen at ha? papel. O, handa nyo na Babalik yan. po ang Kalusugan TV. Diyan lamang kayo. Wala naman, Doc, ah. Also, when you take in alcohol or also some drugs like penicillin or bromides, they also are secreted in the sweat. When you eat strong spices or spicy foods like the garlic, onions, you take a lot of alcohol, no? But hygiene is the most important. Hygiene. So you have to take a bath at least once a day. You change your clothes. When you sweat, you have to change your shirt. But basically, hygiene is the most important. Kayo po'y nanonood ng Kalusugan TV at ngayong umaga pinag-uusapan namin ni Doc G ang body odor at bad breath. At ito na po, ang hinihintay ninyong lahat, ang mga tips na ibibigay sa inyo ni Doc. Pero alam mo, Ami, dapat lahat ng mga nakikinig, no, dapat sensitive sila sa mga nakapaligid sa kanila. For example, kung nakita mo naman na palapit ka pa lang, Oh, lumalayo na yung tao, o kaya may nakaganyan habang nagsasalita ka, oh. mag-isip-isip ka na, baka naman may putok ka o kaya masama hininga mo. Hindi naman Pero, kaya... hindi lahat ha. Oh, Kasi minsan pag may utang ka, di ba? Napansin mo naman, nilalapitan mo pa lang yung sisingilin mo, lumalayo na. lumalayo na. Minsan nga, hindi ka pa nakakarating, hindi rin lahat. nawala na eh. Tama, tama. Diba? Anyway, Ano mga pag-usapan tips natin yung mga natin, Doc? tips. First, unahin natin sa bad breath. Sa mga may bad breath, no, una-una, kailangan uminom na maraming tubig. Mahalaga Yes, yun. oo. Uminom na maraming tubig, tapos magmumog, mag-toothbrush pagkatapos kumain. Gumamit sila ng mga dental floss dahil yung mga singit-singit na mga karni dyan sa ngipin, pwede magbigay ng masamang Pero amoy. mag-ingat din, Doc, sa pagtutoothbrush. Huwag masyadong madiin dahil baka naman yung gums ang masugatan. Tama yun, no? Diba? At the same time, pa-check nila kung meron sila mga sintomas na nabanggit ko na sinisikmura, o kaya may problema sa liver, may sakit na diabetes, at kung ano-ano pa. Dapat, bago natin malaman ang solusyon, alamin muna natin yung dahilan. At pag nalaman natin yung dahilan ang gagamutin natin. So, maaaring makatulong yan. Ngayon, pagdating naman sa mga mouthwash, wala namang masamang gumamit niyan. Pero, importante, sa paggamit niyan, alamin nyo lang kung meron kayong mga tinatawag na underlying medical conditions. Oh, Okay. oo. Doon naman sa body odor naman, well, andun naman yung maligo ka ng Ayun naman maayos ang importante everyday. talaga, lalo na pagka ganitong tag-init. Pag-init. At Dapat. alam mo naman tayo mga Pilipino, likas naman tayo na hindi lang isang beses sa isang araw maligo. Tama. Ikaw ba, ano? Favorite pastime nga natin yung maligo eh. Ikaw, ilang beses ka ba maligo sa isang Minsan araw? ako 4. Kasi paborito ko yan. Apat? Oo, Dok, alam mo ba, para sa akin, ang pagligo, yan ay ang oras para sa akin na ako ay makapag-relax. At dapat, pag naliligo pala tayo, importante, 4 na beses? huwag kang nag-iisip. Dapat relax ka lang. Apat na beses, ha? Oo, Mag-isa lang. naman. Okay. Hindi, kasi baka yung anak mo kasama mo mag-shower. Minsan, sa o, diba? swimming pool, ganon. Okay, tapos bukod sa maligo, Ang dapat... tawag ko nga dyan, ano, scrub-a-dub-dub.
Okay. Oo. Pwede rin gumamit ng mga panghilod, baka makatulong yun. Oo, yan. Yung Importante iba, yun. pwedeng gumamit ng hollow blocks kung gusto nila. Wag naman, baka masira yung balat, Eh, di ba ang habol mo nga mas magaspang para bas tanggal ang mga Hindi libag? na, yung bigay na lang ng lola ko, yung panghilod na batong ganun, pwede yun. Batong buhay na Yun, tinatawag. oo. Pwede rin yung... So, importante. Pwede rin. Batong ganyan kalaki kung gusto nila. Wag naman. Ganyan Gaganon lang yung doon, likod. oo. So, kailangan maligo palagi. Okay, tapos maaaring makatulong yung mga deodorant, antiperspirant, Paano yung mga kung may roll-on. allergy sa deodorant? Ay nako, pag may automatic, pag gumamit kayo ng maski anong produkto at nakaramdam kayo ng pangangati o pamamaga, pamumula, pumunta kagad sa doktor para makita mo na. Okay. Kasi posible nga yung sinabi mo, May may allergic allergy. reaction. Then, importante kumain ng balanse, mga nabanggit natin pagkain na maski na kumain ka na maanghang, pinagpapawisan ka. So, hindi naman yung anghang ang nagkukos ng pagpapawis, kundi yung init, di ba? Oo. So, ang point ko, kailangan kumain ka ng tama at balanse yung At pagkain. huwag magpalipas. Wag magpapalipas ng Ng, gutom. gutom. Tama 'yon. Then importante bawasan ng pag-inom ng alak, yung sigarilyo, alisin lahat 'yan. At alam mo, meron akong isang ginawang formula eh. Anong formula to, Itong Dok? formula na to ay sigurado ako na kung sino yung mga nakikinig na may body odor, Tsaka yung mga oh, nanonood sa atin, I'm Yun, sure yun. gustong Yung malaman, mga- ano ba yan? ayan, pag nagamit niya itong formula na to, sigurado ako na tanggal ang putok nila. Tignan mo nga yung mga cameraman Yan. natin, oh. Parang Oo nga, excited na silang malaman kung ano yung formula mo. Basta ang Hindi tawag kaya dito, pati si Direk gusto rin malaman, ano yan? Ang tawag dyan? si Direk, atin natin lang to pero Okay. wag na natin paalam sa iba. Oh, wala naman masyadong nakikinig. Konti lang naman nanonood. Konti lang nanonood. Konti lang. Oh, hindi naman number one Ang tong show tawag mo dito, anti-boom boom formula. Anti-boom boom. Para sa mga bumubula ang kilikili. Tama. Para sa mga boom boom boom. Ay, pang New Pang Year. New Year to. So, sa ating pagbabalik, tatalakayin natin yung anti-boom boom formula. Kaya tumutok lang kayo rito sa Kalusugan TV. Naku, binitin Ganda mo na yan. naman sila, Dok. Maganda to. Ano kaya yung anti-boom boom na yan? Maganda to. First, poor oral hygiene. Food debris, tartar, calcular deposits na hindi nalilinis. Therefore, nagtatribe ng bacteria doon. Caries problem or decayed teeth, mga bulok ng ngipin. May mga infections sa mga ngipin. Therefore, nagkakos din ng bad breath yun. Baka meron silang mga respiratory problem. Like may problem ba sila sa nose, sa throat, sa tonsils, sa lungs. Okay? Those are the respiratory concerns. Iwasan nila mag-smoke kasi nagkakos ng bad breath yun. Yun yung mga pwedeng gawin na. Tsaka yung lifestyle. Lifestyle ng tao. Oh, nanonood pa kayo ng Kalusugan TV ha? Baka akala nyo cooking show to. Oo nga, Dok, ha? Parang kailangan nag-ibang ito itsura eh. mo bigla. Mukha ba akong cook? Oo nga. Anyway, kailangan natin itong mga ito sa aking papakitang anti-boom boom. Eto na yon. Ito na yon, no? Hinihintay ng hindi lang lahat ng ating mga televiewers, pati yung mga staff dito nakapila. Nako. Anti-boom boom. Sige, Eto game. yun. Game. Gawin natin ganito. Kailangan nyo ng cornstarch, baking soda, ng sage, ground sage, saka ground rosemary. So, anong gagawin natin? Ito po yung example ng isang tasa. Okay. Kailangan lang natin 1/2 lang. kalahati lang. Baka naman masyadong maraming magawa nyo eh. So, Okay. So, kukuha 1/2 tayo. cup ng cornstarch. Ilalagay yan Yan. ang kanyang 1/2 na cup ng cornstarch. Sukatin mabuti. Pagkatapos nun, Dok, 1/2 din. Ng 1/2 naman, Baking soda baking naman. soda. Okay. Ito, pero baking soda, di ba pampaalsa to? Ha? Di ba pampaalsa ang baking soda? Hindi, harina yun, di ba? Pag nagluluto. Baka mamaya kasi lalong pumutok. Wag Okay. naman. Pagkatapos nun, Tapos, Dok, kukuha tayo ng isang kutsara ng sage, ground sage. eto. Alam mo ground sage. ba, Ami, saan nabibili itong mga ito? Oo, nako, Yan. pwedeng bilhin ito ng ating mga televiewers, yung mga misis, pwede yan sa grocery. Okay. Makikita nila yan. Pagkatapos, Tapos, isang kutsara naman ng rosemary na ground. Ground okay, rosemary. Ground rosemary. Tulungan kita, Dok, ha? Sige, sige. Alatabang marunong ako magluto. Oo nga eh. Oo nga eh. Ayan. Sa sandok pa lang, mukhang marunong na magluto. Habang, Okay. anong gagawin pagkatapos, Dok? Haluin lang natin to. Haluin. Haluin. Habang hinahalo mo yan, Dok, eto na, ang paborito ko at paborito nilang lahat, ang itanong mo kay Doktor, libre ang sagot. Eto, Libre ang sagot. shoot.
Dok, pag natinik ka ba ng isda, effective po ba ang ipahilot ito sa suhi? May iba pa bang paraan para maalis ito? Alam nyo, marami tayong pamahiin. Para sa akin, wala namang masama. Sige, Oo. paano mo sa suhi? Walang masama dyan. Maski elepante na suhi, pahimas-himas mo. Pero pag tumagal na yung problema, pumunta na kayo sa doktor. Baka mamaya, yung pinagtinikan ay pwede pang pagmula ng infeksyon. So pumunta kayo sa isang ENT specialist. O ano, Dok? Tama Tayo ba? ba'y magluluto na ng manok dyan sa ginawa mo? Di ba Hindi. para sa manok yan? Hindi. Ito nga yung ilalagay natin sa kilikili. Yan yun. Actually- so pagkatapos haluin, Dok, ibig mong sabihin, pwede na nilang ilipat yan sa isang botelya. Pwede. Itago nila. Tama. Pagkatapos maligo, ano gagawin? Ganito yan. Kakainin o tutuyuin ng kilikili? Hindi. Ipapahid dito sa kilikili. Actually, hindi lang to sa kilikili. Pwede to sa lahat ng mga area ng inyong katawan na malakas pagpawisan. So, may nagte-text sa akin, may nagtatanong, pasmado. O di gawin nyo sa gabi bago ka matulog. Ganon, Oh. sa gabi. Ganun lang, before going to bed. Oo. Problema mo sa paa, for example. O di lagay nyo sa paa. Sa paa Ganun naman. lang. Kung saan lang pwedeng gamitin to as body powder eh. Oo. So, pwede. Ang maganda, Mabango. ano bang purpose niya mga yan? Itong cornstarch ay tumutulong na maging absorbent. So, Oh. pag pinawisan ka, ina-absorb niyan, kaya parang natutuyo ka agad. Okay. Ito naman isa, may itong tinatawag naman natin na Baking soda. ay meron yan na tinatawag na antiperspirant. So, hindi ka pinagpapawisan ng masyado. Ito namang tinatawag nating sage, meron tong taglay na antiseptic or antibiotic effect. At ito naman, ito yung pinakamaganda. Yang rosemary. Kasi ang kilikili mo mag-aamoy pine tree. Aba! So, ang bango. Maganda yan, Dok. Alam mo Yan. bang, napakagandang balita yan na binahagi mo sa ating mga televiewers dahil at least hindi nila kailangang gumastos sa murang halaga, meron ng pampabango Pwede ng tumili sa kilikili, kilikili. pampatanggal Oo. ng pasma sa kamay, hindi ba? Tama. Oh. Kaya Habang- sana makatulong to sa kanila. Makakatulong yan sa kanila, sigurado ako, Dok.